Bago na naman tayong reaction. Tungkol naman ito dun sa nabasa ko. Sabi niya, mga anong mga plano nyo pagdating ng panahon sa mga single mother dyan? Pagtanda nyo, anong plano nyo? Mag-hire ba kayo ng caregiver pagtanda ninyo? Or dadalhin nyo na lang yung sarili nyo sa nursing home? Ako ito sabi ko sa inyo, hindi nyo naman kailangan na magpunta sa nursing home. Kung meron na kayong sariling bahay nyo, pwede kayo sa bahay nyo tumira unless hindi nyo na kaya yung mga sarili ninyo, okay? Kung wala na talaga kayong lakas ng isip at katawan para mamuhay ng sa inyo, then yeah, nursing home is the options, or magpadala na lang kayo ng caregiver sa bahay ninyo. Yes. Pero dito, alam nyo ba, dito sa Amerika, marami dito ang mga matatanda na nabubuhay pa rin ng kanila. Malalakas pa rin. Kahit sila yung mga 80s, 90s, nabubuhay pa rin ng kanila solo sa sarili nilang bahay. Hindi naman sila nag-hire ng caregiver. Or wala naman silang caregiver. At kung meron man, yun yung mga tao na talagang hindi na kaya ng katawan nila, ng isip at katawan. Kaya ito lang ang panalangin ko talaga pagtanda ko. Walang problema, kahit ako'y tumanda na. Kahit ako ay tumuntong pa ng 80s, walang problema. Basta't kaya pa ng isip at katawan ko. Yun talagang pinapanalangin ko hanggang sa pagtanda ko. Na maging malakas pa rin yung isip at pangangatawan ko. Para kahit pa paano is makaya ko pa rin na buhayin yung sarili ko. Okay? Sa aking sariling tahanan. You know, hindi ako pupunta ng nursing home kasi ayoko mag-nursing home. Nakita ko yung buhay nila doon sa nursing home ng mga matatanda rito. I mean, there's nothing wrong with that kasi matutulungan ka naman nila. Kaya lamang is basta atakin ako ng anxiety pag sa nursing home kasi syempre mawawalan ka ng freedom pag nasa nursing home ka na. Hindi mo magagawa yung lahat ang gusto mo sa sarili mo kasi lahat dyan is ang bawat kilos at galaw nila is minamatyagan nila, minomonitor nila. Pati paglabas mo, hindi ka basta makalabas para halimbawa gusto mong mamili ng magpunta ng grocery store. Hindi ka basta pwedeng makapunta ng grocery store ng mag-isa nang ikaw lamang sa sarili mo dahil kailangan is either samahan ka pa or basta walang kalayaan. Pati pagkain mo, pagmimerienda mo, pagtulog mo, lahat yan ay di oras, okay? I mean, depende. Kapag siguro ako'y talagang wala ng memorya at bedridden na talaga, wala talaga akong choice, diba? Yun. Pero kung may choice ka pa sa katawan mo, kaya nga sabi ko sa inyo mga lalo na't mga single pa kayo, talagang paglaanan nyo ang pagtanda ninyo, okay? Magtrabaho at mag-ipon kayo, bukod pa ang retirement ninyo, paghandaan nyo rin. Para kahit pa paano, makapamuhay kayo pa rin ng naayon sa buhay na gusto ninyo. And magpundar kayo ng sarili nyong bahay para may sarili kayong bahay na titirahan at hindi nyo nakakailanganin na umupa ng bahay ninyo. Kasi pagdating ng panahon at wala na kayong trabaho, hindi na kayo makapagtrabaho, nag-retired na nga, di ba? Siyempre, wala ka na ring source of income, tapos hindi ka rin nakapagtabi ng pera, hindi ka rin nakapaglaan ng pera, hindi ka rin nakapag-ipon, hindi ka rin nakapaghanda ng retirement mo. Diyos ko Lord, alalahanin nyo, saan nyo kukunin yung pang-upa nyo ng bahay, okay? Pero ganito kahit kayo ay may sarili pa ring bahay, meron pa rin kayong magiging mga kagastusan. Kaya nga sabi ko, ihanda ninyo ang kaperahan ninyo. Ihanda ninyo ang inyong ipon at bukod pa ang retirement. Kasi para kahit meron na kayong sariling bahay, sabi ko sa inyo may mga kagastusan pa rin yan, hindi yan matatapos. Yung internet nyo, yung kuryente nyo, yung tubig ninyo, yung property tax pa ninyo, yung property insurance pa ninyo kung meron kayo nun. Siyempre, saan mo kukunin lang lahat ng yun kung wala kang nailaan para sa sarili mo, kung hindi mo yun ay handa para sa sarili mo. Tapos ay yung iba ay wala pang anak, sus mahirap yan, okay? Lalo na dun sa mga walang anak, dapat talagang paglaanan ninyo ang buhay ninyo. At huwag nyong iintindihin kung saan nyo iiwanan yung mga pera ninyo. Ang isipin nyo ay kung paano kayo pag nabubuhay pa kayo, okay? Ang mahalaga dyan ay habang nabubuhay pa lang kayo. Dahil hanggang 60, 70, 80s, kailangan nyo pa rin ng pera niyan. Lalo na maswerte kayo kung umabot kayo ng 90 or 80 or 70. Diyos ko. Sabi ko nga dito, yung mga tao, may mga kakilala ako dito na, yung mga katrabaho ko, 70 years old yung isa. Yung isa ay 68, yung isa ay 65, yung isa ay 50 plus. 58, 54. Or I don't remember how old she is. Yun.
Yun nga, single, nagtatrabaho pa rin. At may sarili namang bahay niya. So, nakakapamuhay pa rin siya ng kanya. Kaya nga sabi ko, ihahanda pa rin ang kaperahan dahil kakailanganin nyo pa rin yan pagdating ng panahon. Yung iba hindi naghahanda kasi daw, sabi nila, anin ko naman ang pera, pag-aawayan lang yan ng mga anak ko, Diyos ko. Ay, naku Lord, Diyos ko, lalo ka namang mahihirapan kung di ka maghahanda. Imagine, sa kakukuha ng pangkabuhayan mo kung ikaw ay hindi maghahanda ng kaperahan mo sa mga anak mo pa rin. Hindi yung mga anak mo naman na maloka sa'yo, mahirapan sa'yo dahil hindi mo na ihanda yung buhay mo. Imagine, hihingin mo pa sa kanila yung kailangan mo. Lalo na yung pag nagka-maintenance ka na, yung panggamot mo, Diyos ko, napakahirap nun. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga habang bata pa lang kayo, ilaan nyo na yun sa sarili ninyo para hindi kayo mahirapan pagdating ng panahon. Para, sabi ko nga, meron kayong sarili nyong bahay, sarili nyong lugar. Hindi nyo kailangan magpunta ng nursing home kung wala naman kayong problema sa isip at pangangatawan ninyo, okay? Ang mga napunta lamang doon sa nursing home is yung mga wala nang kakayahan na alagaan ng mga sarili nila. Wala nang kakayahan para mag-isip para sa kanila. Wala nang kakayahan para makatayo, makakilos, makabangon, makagawa pa rin ng mga bagay nilang gawin sa buhay nila. Yun. Pero kagaya nga ng sabi ko dito sa Amerika, ang dami, mga 70s, 80, meron ako mga customer minsan napunta dito, 86 years old ha. 86 years old, ang lakas pa rin ng memorya, living alone pa rin, okay? Meron siyang bahay, 3 bedroom ba? 4 bedroom daw yung bahay niya. Sabi ko, laki naman ng bahay mo. Mag-isa ka lang, tapos 4 bedroom pa. Yes. So, single na siya, wala na siyang asawa. Yung mga anak niya na naman, malalaki na, may mga kanya-kanya ng pamilya. Alam mo, tignan mo, nagagawa pa rin niya yung mga nais niyang gawin sa buhay. Pupunta yan sa trabaho ko, bibili yan ng alak, bibili yan ng kung ano mang gustong bilhin. Yun, mga pagkwentuhan minsan. Kaya ako naman nalalaman yung mga edad nila kasi nga tinitingnan ko yung ID nila. Kailangan kasi ng ID kapag bibili ng alak at sigarilyo. So, kaya nakikita ko yung mga edad nila kung gaano sila katatanda na. So, yun ngayon nakita ko, 86 years old. Sabi niya, nagkukwento siya. Tinanong niya kung Pilipina ako. Tapos sabi ko, yes. Tapos, siya daw ay nagkwento, nanggaling na daw siya sa Vietnam noon. Akala niya Vietnamese ako. Yun, sabi ko hindi, Pilipino po. So, yun. Meron daw siyang, ilan ba yung mga anak niya? 3 or 4, di ko na maalala. Basta ganyan. Malalaki na nga, nasa iba't ibang mga states na. Tapos, sabi niya, ako ito, binata na, wala na yung asawa ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa asawa niya. Siguro namatay na. Solo na lang ako sa buhay. Pero okay lang, I'm enjoying my life. Sabi niya ganun. Tapos yun nga, bumili siya ng alak. Tapos nakita ko nga 86 years old. Tingnan, fit na fit pa rin siya. Talagang ang lakas ng pangatawan at isip niya. Meron siyang sarili pa rin pera. May sariling ATM card, ganyan. May sariling, basta nagagawa niya ang lahat ng nais niya sa buhay. Ganun ang kahalagahan ng paghahanda para sa sarili. Kumbaga, ikaw ay makapamuhay pa rin ng sayo. Wala naman siya sa nursing home. Kahit 86 na siya. Pero, sabi ko nga, may mga tao pa rin na, nung nagtrabaho ako, sabi ko nga, may mga matatanda pa rin na nasa nursing home nga. Pero, ang napansin ko, kaya sila nandoon dahil sila ay, hindi lang dahil sa katandaan na, kasi yung iba may bata pa nandoon na eh. Pero mostly, talagang, sabi ko nga, yung mga bedridden ang nandoon, or may karamdaman na yung mga nasa wheelchair na, yun, sila yung mga nandoon. Pero wala akong nakita na yung malalakas pa na nandun sa nursing home. Meron namang retirement home. Meron pa yan, iba pa yan ha. Merong retirement homes at merong nursing home. Magkaiba pa. Yung nursing home is para yun dun sa mga taong parang hindi na kayang mag-isa. Kumbaga, hindi na makayang makakilos ng kanya, mabuhay ng kanya, mag-isa. Hindi na rin kayang mag-isip para sa sarili niya. Pero hindi, meron din ako nakitang mga may isip pa rin yung sa kanila eh. Pero talaga lang na nasa wheelchair na kumbaga. Kaya nandun na sa nursing home. Yun. Pero sabi ko nga, hindi mo kailangan pumunta ng nursing home kung ikaw ay kaya pa ng isip at katawan mo. At yun ang pinapanalangin ko sa sarili ko. Kasi, ay baka ako'y atakihin ng anxiety pag nasa nursing home ako. Pag gano'n, baka lumipat na lang ako na ibang country at doon na lang ako tumira. Yun. Pero hindi naman. Sa awa naman ng Diyos, kaya ko pa rin dito sa Amerika. Sabi ko nga sa isip ko, kung nakaya ng ibang mga tao dito ang manirahan ng kanila, solo, walang problema. Makakaya ko rin yun, 'di ba? Bakit sila lang ba? Kaya ko rin yun. Although minsan, sabi ko nga, nag-iisip ako, no, kahit lumipat ako, nag-iisip lang naman ako. Hindi naman ako totally lilipat pa, Nag-iisip lang ako.
Minsan, ini-imagine ko lang sa sarili ko, ano kaya kung ako'y lumipat ng ibang country? For instance, sabi ko, lumipat kaya ako ng Hong Kong, o kaya ng Thailand, o kaya ng Vietnam, o kaya ng Singapore, o kaya ng Japan, o kaya ng Korea, sabi kong ganyan. Tapos, yun ang iniisip ko minsan, sabi ko, mura yata doon, magre-research ako kung magkano ang mga rent doon. Parang yung nakita ko sa TikTok, merong, alam mo yun, yung rent niya is $300 lang a month. Sabi ko, uy, kaya ko yan. Titira ako doon pag ganun kamura. Pero hindi ko alam kasi yung nakita ko nung nag-research ako, parang hindi naman ganun $300 every month. Mali yata yung website na nakita ko. So, magtitingin-tingin ako kumbaga. Pero yun, wala pa rin akong sure. I mean, nandito naman ako, hindi ko naman kailangang umalis dito. Ba't ako aalisan dito ang buhay ko, diba? I mean, nag-iisip lamang ako minsan ng mga other options lang. Pero it doesn't mean nalilipat talaga ako, diba? Yan. Alright, papasok na talaga ako dahil 8:58 na. Maglalakad pa ako dun sa kabilang department para kumuha ng communicator namin or communicator ko. At nalimutan ko yung cellphone ko. Dala ko na lahat. Cellphone naman ang nalimutan or yung phone ko naman ang nalimutan. Nandun yung mga kailangan kong notes. But that's okay. Para lang naman yun for this vlog. Pero naalala ko naman. So, yun. Kaya lang, isang hirap lang walang phone kasi nga, doon ako nanonood ng mga, pag lunch break ko. But that's okay. I can live. I can survive. Alright. Okay, bye!